So yon, what's up mga tol? It's Sherlock Moto again. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ang pinagkaiba ng lumang Viperman 150 sa bagong Euro Viperman 150 Fi. Itong nasa harapan nyo, ito yung pinaka-unang model ng Viperman at ito ay isang carb type. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Unahin natin ang kanyang decals. Sa lumang Viperman is medyo kaunti ang kanyang decals, okay? Sa bago naman, medyo malaki na ang kanyang decals. Ito yung decals ng bago. Ayan, kung makikita nyo, medyo malaki na siya. At ito naman yung luma. Okay? See the big difference. Punta naman tayo sa kanyang digital panel. Kung makikita nyo, ito yung panel ng lumang Viperman. At ito naman yung bago. So ayan, kung makikita nyo, medyo magandang tingnan ang bagong digital panel ng bagong Viperman. Hindi siya katulad nito na madaling ma-sunburn. So yan, kung makikita nyo, yung digital panel ng motor ko is masyado na siyang sunburn. At ang makikita nyo lang dyan is yung kulay green at yung mga indicators dito sa taas. Pumunta naman tayo sa kanyang mga ilaw. So, ang bagong modelo ng Viperman is parehas lang ng ilaw ng lumang modelo. So, yung bago is meron ding halogen headlight, signal light na bulb type, at ang taging LED lang niya is yung kanyang DRL na which is ito. Dito sa gitna at dito. Okay? Punta naman tayo sa likurang bahagi ng motor. Yung bago is parehas lang siya ng taillight ng luma. LED ang kanyang daytime running light at signal light. At bulb type ang kanyang sa preno o taillight. Okay? So, ayun, punta naman tayo sa makina. So, itong nakikita nyo, ito yung makina ng lumang modelong Viperman. At ito yung bago. Ayan. So, kung nakikita nyo, wala silang pinagbago. Kung ano ang specs ng lumang modelong Viperman, yun din yung specs ng bago, na which is meron lamang na 12.1 horsepower, single overhead cam, 2 valves. Ang tanging pinagkaiba lang is sa kanyang fueling system, na which is naging Fi. So nabanggit ko na yung Fi, punta naman tayo sa pinagkaiba ng dalawa, ang carb at ang Fi. So unahin natin ang carb. Ang carb ay hindi maselan. Easy maintenance, okay? Madali siyang linisin. Sa Fi naman, ito ay medyo maselan. Bakit ko nasabing maselan? Kasi meron itong ECU. Ang ECU na yun ang magsasabi sa fuel injector na magbuga ng gasolina sa makina. Kasi kapag may wire na dumikit sa body ground ng motor, yan ay magsasani ng pagkasira ng ECU. Okay? Sa carb kasi, meron lang yan na CDI. Hindi maselan ang CDI na yon, ha. Hindi maselan ang mga CDI na motor. So, ang advantage ng Fi na motor sa carb. Ang advantage ng Fi na motor is meron siyang ECU. Okay, nasabi ko na yung ECU kanina. Ang ECU na yan ay pwede nyo yan iparimap o palitan ng racing ECU. Okay, so may magtatanong, sa carb naman, ano ang pwedeng palitan para mas lumakas? So sa carb ay pwede nyo niyang palitan ng racing CDI, racing ignition coil, at big carb. So
So sa kanyang air cooling system, doon ako medyo nadismaya kasi wala siyang oil cooler, pati yung bago. Ang tanging cooling system lang niya is through sa hangin kapag kayo ay tumatakbo. At dito naman sa kanyang tambucho, mayroon dyan na nakalagay sa bago. Yun ay sa kanyang overheat indicator. At meron din yon na engine check indicator, na which is wala sa lumang Viperman. Tayo sa kanyang gulong. So, kung ano ang gulong ng Viperman na luma, yun din yung gulong ng bago, na which is meron yun na 90-80-17. At sa kanyang disc brake na dito sila may binago. Yung bago is medyo maganda na siyang tingnan. So ito yung bago na Viperman disc brake. Ayan, nakita nyo na. So medyo maganda siyang tingnan. Naman sa kanyang likurang gulong, ang stock na gulong ng Viperman is mayroong size na 170-17. Yun ang stock size na gulong ng Viperman. At yung bago naman is hindi nila pinalitan ang disc brake, is katulad pa rin ng luma. Ang tanging pinalitan lang nila is yung nasa unahan na disc brake. Pero sa tingin nyo, ano ang mas maganda? Yung carb or FI? I-comment nyo yung sagot nyo sa ibaba. So yun lang mga tol. Sa susunod nating video is magbibigay ako ng basic upgrades at extreme upgrades sa makina ng Viperman. Abangan nyo ang video na yon. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, i-share ang video at i-like at i-click ang notification bell para sa mga susunod nating video tungkol sa mga motor. Ride safe always.